On Spiritual Teaching CR11, translated into Tagalog by Caballero by June Sarmiento on Saturday, June 2, 2012 at 6:30 p.m. Isinatagalog ni Caballero, Mayo 2011, na walang pahintulot at pagkilala at maaring mayroong mga mali. Ika-11 pagtatagpo Martes, Abril 15, 1975, 3:40 PM Kalipunan 1, Dahon 111. Ngunit ngayon, nais kong magpatuloy tungkol sa makadiwang mga aral. Ang tunay na makadiwa at makakamalayang umaasam ay katulad ng isang kapansin-pansing alagad ng sining. Ng isang may murang kamalayan, ng isang mayuming kalagayan, puno ng pag-ibig, dunong, kaalaman at malawak na kakayahang makagawa, mayroon siya ng pinakamataas ng pagdama sa kung ano ang katotohanan, pagkapantay, kagandahan at makadiwa maging ang makakamalayang pag-unlad. Ang kanyang buhay ay may gabay, pinawagas, at dinalisay, at ang kanyang mga pananaw ay lubhang malawak. Ang kanyang buong pagdama ay dakila, at kagandahan ay inihahayag niya sa kanyang payak na buhay na puno ng matayog na dangal. Ang kanyang kapayapaan ay nagtatampok ng isang kagandahan, na walang sinumang alagad ng sining ang makapagbibigay kulay at walang sinumang makata ang makapag-aangkop ng mga salita. Ang kanyang makadiwa at makakamalayang kawagasan ay may lakas panghalina na hindi maipapahayag ng anumang tugtugin, gaano man ito kahusay nakalakap. Ang kanyang kapanatagan ay maaring nakapantay sa walang anuman at walang dulo sa kanyang pagpupunyagi at naisin ang maaring ilagay ng anumang hangganan. Ang kanyang kaalaman sa tama at mali ay isang palagiang hayag na liwanag na kumikinang sa sukdulang kadiliman. Hindi ito katulad ng liwanag ng isang araw na naaring madaig ng kadiliman ng gabi. Ito ay hindi rin kagaya ng liwanag ng isang mahusay na palaisip na tao, na lagi na lamang nagkakamali, madalas nagagawa ito sa panahon kung kailan mahigpit na ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang kahayagan ay isang palagiang pagbuhos ng kawalang hanggan. Kung paano kailanman ay hindi maglalaho, habang ang samyo ng pinakamaganda at pinakamabangong rosas o dapo ng buong mundo ay naluluoy at nawawala sa mga panahon ng kawalang katapusan. Ito ay tiyak na hindi totoo na ang kalagayang tao ay ang sukat ng lahat-lahat ng bagay, dahil ang sukat ng lahat-lahat ng bagay ay ang espiritu. Ang kaganapang tao sa kanyang sarili ay isang kaganapang binubuo na napakaraming suson, at ang kanyang iba't ibang mga saplot ay nagtatabing sa ibang mga bahagi ng kanyang tunay na pagkatao. Madali siyang makatulad sa kanyang magaspang na makalupang sangkap. Ang kalagayan ng pangangatawan at masasagutan ang mga pangangailangan nito. At maari niyang maipantay ang kanyang sarili sa may malay na kaunawaan o kaya naman ay nararamdaman niya ang pakikiisa sa tunay na ako ng kanyang sarili. Kung alin ay walang kamatayan, di nabubulok na pagpapatunay sa dalawang ito. Ngunit upang likhain ang kanyang sarili, hindi niya magagawa. Ang lahat ng mahalagang mga hangarin gaano man ang kahalagahan nito sa kanilang mga kinalalagyan pang tao, hindi maaari. Sa pangmatagalan, itago ang kaganapan ng kamalayan sa ilalim ng kanilang pangaalipin o kaya ay lupigin siya, nang hindi dadalhin ang kanyang pinakalikas na katangiang tao patungo sa hustong kawalang ayos. Doon sa isang kalagayang tao na nag-iisip na di malikhain. Ang karunungang makalupa, kaagapay ang lahat ng sagwil, ay nakukuha ang pinakamataas na kalagayan at sa gayon ay mayroon bilang ganti ang napakabagal na pag-unlad ng espiritu at ng kamalayan. Ang makadiwang karunungan ay pangangailangang mapaunlad ng kamalayan ng may pananadya, dahil hindi husto na isipin na gagalaw ito sa kanyang sarili tungo sa mataas na mga kaanyuan. Ang makalupang karunungan ng tao ay gagalaw lamang sa paulit-ulit na bilog ng mga kakayahan.
Ito ay laging mananatiling nakadikit sa balat ng isang bagay at di makalagos paloob dito at maging isa kasama nito. Dahil kung walang hustong pagkakahalintulad sa bagay na yaon, ang karunungan sa dito ay tiyakang hindi maaring mangyari. Sa makatuwid, kung ang isang kalagayang tao ay nagnanais na makilala ang kanyang mga kapwa kalagayang tao, sa gayon pangangailangan niyang makatulad sa mga ito. At kung ang kalagayang tao ay nagnanais na malaman ang isang bagay, sa gayon pangangailangan din niyang makatulad sa mga ito. Ang makalupang talino ay tumatanggap ng patunay ng makalupang mga pandama at ng kanilang ibinungang mga pasya, ngunit tinatanggihan naman ang pinakamalalim na pansariling mga matalas na pananaw, hingil sa mangyayari pa lamang. Ang malalim na pagwawari ay nagbubunyag sa kalagayang tao ng karunungan na mayroong higit na isang bagay na nasa kanya, kaysa anuman ang pinamamagitanan ng kanyang pangkaraniwang kamalayan. Isang bagay na siyang pinagmumula ng lahat ng pag-iisip, mga pahiwatig, at mga damdamin, isang higit na matalas na tungkol kamalayan at makadiwang kahayagan, na siya namang palagi ang nag-iiwan sa kanya na walang kasiyahang nagbubuhat sa makalupang mga pagpapagal lamang. Ang itinuturo, na ang palagiang makalupang anyo ng kalagayang tao, ay hindi ang tunay at huling hantungan ng buhay. Na siya ay mayroon ng higit na malalim, higit na nanunuot na buhay sa kung ano ang buhay. Isang tunay na ako. Isang walang kamatayang espiritu. Isang liwanag na hindi mapapahupa ng kahit na ano. Pinagkaabalahan ng mga palaisip ng lahat ng panahon at lahat ng mga sangsinukob kabila pa sa lahat ng mahabang mga panahon na nagpaulit-ulit at nagpaulit-ulit muli. At lahat ng pangunahing mga palaisip ng lahat ng mga sansinukob ay nagbabandila ng nagkakaisang paghingi paulit-ulit at paulit-ulit pa na maging maalam sa tunay na ako, ang buhay ng kung ano ang buhay. Habang ang sangkaping pangkatawan ay nagbabago sa bawat sandali at ang mga pag-iisip ay umaalimbukay pa itaas kagaya ng mga bugso ng hangin at nawawala muli. Ang tunay na makadiwang ako ay hindi kailanman nawala. Ito ay lumalagos ng ganap sa lahat ng bagay, kahit na ito ay pangunahin na kaiba sa lahat ng bagay, dahil ang anyo nito ay lantay na makadiwa. Ito ang batayang pinamumulan ng lahat ng mga pahiwatig ng pagkakakilanlan kailanman sa hindi mabilang na mga pagbabago-bago. Kinukuha nito sa anumang paraan at hugis, lahat ng bagay tungo sa kanyang sarili at ganoon pa man palagi ang nananatiling siya pa rin di mababago at nasa walang hanggang pangkakatimbang ng kanyang sariling laki. Ito ay isang hindi nagbabagong laki sa loob ng iba't ibang mga gawain ng sangsinukob at ng mga sansinukob sa pangkalahatan. Ang katangian na kinukukulong ng tao ay may malay lamang panapanahon, sa pagitan, mayroong mga malalawak na awang sa kamalayan. Ngunit kahit na kung kailan ang kamatayan ay dumating sa kaganapang tao, sa nakakatanaw at nakakakilala na nasa kanya, ang espiritu ay hindi mamamatay dahil bilang maliit na bahagi ng manlilikha, ito ay panghabang panahong tatagal, kagaya rin ng pangkalahatang kimpal ng kamalayan. Batay doon sa nakikita ng mata, walang anumang makakasaling sa mapagmasid, likas na ako. Ang akong ito, nanatili sa walang hanggang mga panahon, na siyang buhay ng kung ano ang buhay, ay hindi mapapatunayan sa makalupang paraan sapagkat ito ay mula sa dalisay na makadiwang anyo at katalagahan. Ngunit hindi nangangailangan ng anumang patunay para sa isang makatuwirang kalagayan sapagkat ang espiritu sa kanyang sarili ay ang kanyang sariling patunay. Kaya naman, ang mga kaganapan lamang na nabubuhay ng salat sa kamalayan ang humihingi ng mga patunay ng pagkakaroon ng espiritu. Dahil doon sa kanilang katutubong pag-iisip, hindi nila makilala ang pagkakaroon nito buhat sa makadiwang mga gawa at pangyayari. Ang espiritu sa kanyang sarili ang saligan ng patungan ng pamamaraan sa anumang karunungan.
At ang espiritu sa kanyang sarili ang nagbibigay sigla sa bawat bahagi ng katawan at bawat kakayahan, at upang makatiyak, buhat sa udyok para sa kaunlaran at ng pagkakaroon ng buhay. Ang espiritu, itong pangkalahatang ako, ay kinalilituhan katulad sa karanasan ng sarili na nagbubuhat sa mga dumi ng isipan. Kung kailan ang kaganapang tao ay nakakala sa lambong na lumulukob sa kanyang ako, at naaalis ang mga balot ng makalupang simbuyo na pumipigil at sumaklaw dito. Kagyat ay nakakamit na niya sa pangangatawan ang katiyakan ng kanyang kaganapan. Ang nakapaloob na makadiwang kaganapan. Ang buhay ng kung ano ang buhay. Na siyang pagkapayak-payak at hindi magulo, ay bumubuo ng pagpisan ng nagbibigay pahalaga sa naunang batayan ng kaalaman patungkol sa katunayan, pagkakilala, karunungan, kaalaman, pag-ibig at kalayaan. Ang kaganapang tao ay hindi lamang isang kamanghamanghang nabubuhay. Sa kalooban niya ay mayroon ding maliit na bahagi ng lantay na bagay na sanay. Isang buhay na kayang lukuban ng isip ng tao sa makadiwang anyo, na puno ng taglay na kakayahang umunlad, na mayroong lakas ng lahat ng mga malikhaing kapangyarihan. Ang matalinong pagwawari tungo sa katalagahan na kayang malukuban ng isip at damdamin ng kalagayang tao ay ipipilit ang pagkilala at karunungan ng mga katunayan ng napakalawak na kamalayan. Ang malikhaing lakas ng buhay na siyang saligan at buhay ng nilikhang kayang malukubang ng isip at damdamin. Pangangailangan ng kaganapang tao na hindi lamang maunawaan ang mga kaganapang tao sa kanilang buhay na kinasasangkutan at pangkaisipang mga kapatagan. Sa halip, kailangan din niyang maunawaan ang mga ito batay sa kakayanang malukuban ng isip at makadiwang mga kapatagan. Lahat ng bagay na minana ng kalagayang tao. Lahat ng bagay na kanyang dinadala buhat pa sa nakaraan mga bilyon ng kaganapan. Lahat ng bagay na kanyang dito sa buhay na ito o sa dating mga buhay, ikinasya, nalaman, nabasa, natutuhan, at naranasan ay tagong nakahimlay hindi sa kanyang agaw-tulog na kamalayan kundi sa pinag-iipunan ng mga alaala. Kaya naman, hindi niya pinanagumpayan ang pamamaraan ng pananahimik. At kaya naman, hindi niya inuutusan ang kanyang agaw-tulog na kamalayan at hindi niya mapakinabangan ng buong-buo ang lahat ng kanyang karunungan at kakayahan. Ang kanyang pag-asam para sa lahat ng kanyang karunungan at kakayahan na nagmumula buhat sa nakaraang mga buhay. Para sa mga karanasan at para sa mga kaalaman nang sa ganoon ay hindi nakahimlay ng malalim na tago sa kalooban niya. Pangangailangan lamang na makilala at matanggap niya ang katotohanan nang sa ganoon, aminin niya at magamit niya ito. Ngunit para dito, pangangailangan niya na makidigma laban sa kanyang sariling katunggakan at aminin na ang makalupang karunungan ay hindi ang bumubuo sa isang kaganapang tao, kung ito ay hindi din lang gumagawang magkapisan katumbas ng mga sukat ng makadiwang karunungan. Kung ito ay maganap na at kapag ang kaganapang tao ay makilala na ang kanyang espiritu. Ang lahat ng kasaganaan na nakalap sa nakaraang mga buhay ay muling papaibaw sa karunungan at kaalaman. Kakayahan, kalayaan, pag-ibig at kapayapan at pakikinabangan niyang hitik, kapag matutuhan na niya makuha ang lahat nitong mga pamantayan buhat sa mga pinag-iipunan ng alaala at magamit ang mga ito para sa kanyang sarili. Karunungan, kapangyarihan, lakas, kaalaman, kalayaan at pag-ibig ay mga malikhaing pamana ng kalubusan at ang mga ito ay karapatan ng kalagayang tao. Ang kaganapang tao, sa pamamagitan ng kanyang kamalayan at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay isang lunduyan ng kaisipan, kapangyarihan, lakas, at udyok sa lahat ng bagay at sa bawat isa. Tunay nga, mayroon siyang katawan, ngunit siya sa kanyang sarili ay hindi ang katawan. Ang katawan ay kasangkapan lamang at isang alipin ng espiritu, at ng kabuuang may malay na kalipunan.
Ito ang tirahan ng espiritu, ngunit hindi ito ang kanyang kulungan. Ang katawan ay ang dambana ng espiritu na may sinag mula sa gitna ang akong puno ng liwanag, kaloob-loobang buhay, ang malikhaing ako. Ang katawan ay ang kastilyo ng espiritu, na nagdadala ng lahat ng kapangyarihan tungo sa pagkilos. Nalalaman ng kalagayang tao na buhat dito siya ay humihinga ng hininga ng espiritu at hindi lamang ng hiningang pangkatawan. Natutuhan lamang ng kalagayang tao ang espiritu sa pamamagitan ng pananahimik. Sa pamamagitan na sadyang alamin. Higit na malalim na pagninilay-nilay. Sa pamamagitan ng malalim na paglulunoy sa loob ng pinakatahimik na silid ng kamalayan at ng makadiwang ako, at sa pamamagitan ng tahasang pagtanaw sa salamin ng higit na malalim at kaloob-loobang buhay. Maaring hindi niya ito magawa. Subalit, sa pamamaraang kung paano ang mga kalagayang tao ng mundo ay napaglalangan ng mga huwad na pagsamba at mga samahan. Dahil ang pananahimik na ito ay hindi makadiwang pagpapakita, kundi isa lamang paglalabas na puno ng pangangaraping gising ng hindi tunay na mga kahilingan ng katang-isip. Ang tunay na makadiwang hugis ng pananahimik ay nangangailangan ng pangunawang nakamit tungo sa sariling pagkalikha ng isa at ako. At pansariling paghawak ng kapwa pangyayari sa harap ng mga mata ng isa. Na ang kaganapan ng walang katapusang katunayan at katotohanan at ang malalim na pag-ugat ng pagiging isa ng lahat ng mga pagpapakita, buhat sa isang bituin hanggang sa hugis ng isang ubod. Buhat sa katalagahan hanggang sa makadiwang buhay ay mga kalagayang lubos na isa lamang sa malikhaing katatagan. Ang bawat kalagayang tao, sa kanyang pinakaloob na buod, ay isang paglalahad ng manlilikha. At dahil lamang dito ay maari ba na ito para sa bawat isa na maging kaisa ng kawalang hanggan. Ang maggunam-gunam sa mga katotohang ito na ganap na kalagayan ng malikhain ay nagbubunga ng karunungan at katiyakan. Ang tuwirang pagpapakita ng katotohanan ay magpapawalang bisa sa lahat ng walang silbing mga pagtutol. Ang pagdating sa katotohanan ay ginagawa ang bawat bagay hanggang sa pinakadalisay na bahagi na malinaw at may sariling pagpapaliwanag. Ang buhay sa mundo ay walang inihanhandog na hustong kasiyahan para sa mga kalagayang tao. Hindi ito ang kabuuan. Ang tunay ay matatagpuan sa kabilang banda ng makalupa. Ang makalupang buhay ay nagsisilbi lamang na gabay upang maabot ang gilid na pino, ang makadiwa. Ang makalupang buhay ay ang sakop lamang ng gawa na nagbibigay sa mga kalagayang tao ng mga ayos at mga adhikain, upang maitayo ang ugnayan sa espiritu at ang lagi ng pinakadakila, ang malikhain. Maling-mali na pigilan ang lawak ng paningin ng buhay doon lamang sa kapansin-pansing kamangha-mangha, ang hayaan na ang pagbibigay halaga sa nakikitang tasa ang magtuos ng mga bagay. Ang kataasan at kadakilaan ng buhay ay nasasalalay doon sa kung ano ang lawak na ito ay itinaas sa batas ng kaloob-loobang buhay sa kataas-taasang kalagayan. Ang pag-ugnayan sa pagitan ng mga nilikhang tao ay mabibigyan katarungan lamang habang hindi sila ligaw buhat sa mga batas na walang hanggan ng makadiwang katalagahan. Hindi ang kapakanang panlipunan maging ang pambansang pag-unlad ay maaring mangyari sa pamamagitan lamang na manindigan sa mga anino at iwalang bahala ang ganap na katuturan. Ang ubod ng katotohanan ay hindi ari ng isang tanging kalagayang tao lamang sapagkat ang katotohanan ay bumubuo ng kalagayan at buhay ng bawat bagay na umiiral man lamang. Yaon lamang, kung alin ay isa at magkasanib, ay di makakayang hatiin at lahat ay saklaw ng lahat sa loob ng kapareho ng sariling kaganapan. Ito ang sukdol na lawak ng mga napagtagumpayan at ang pagtatapos ng lahat ng lunggatiin at mga huwaran ng buhay. Dito sa kabuuan ng makadiwang pananaw sa buhay, ang naayong sa lalayan ng panlipunan at pantahanang ugnayan ay nakaugat. Ang lipunan ay ang kabuuan ng mga namumukod tangi,
itinalagang tumusok lagpas sa talukbong at makapasok sa loob ng saklaw ng mga walang kamatayang kalagayan, papaloob sa manglilikha sa kanyang sarili. Ang pagkakadugtong-dugtong ng tao ay nangangahulugan na walang kakulangan man lamang kaysa sa mithiing mamuhay sa pang-araw-araw na buhay ng isang makadiwang anyo. Na siya namang naroroon sa malalim na likuran ng palagi ang mga kalagayan, ngunit hindi naman maitatagpuan sa kakulangan ng katotohanan. Sa pamamagitan nito, ang pag-ibig sa kung ano ang makadiwa ay patuloy na nawawala at ang pandama ng kalagayang tao ay patuloy na tumutunton sa makalupa at sa kanyang makalupang dunong. Ang makatotohanang pag-ibig ay ang paghahayag ng mga litaw na pagkakasundo sa walang kamatayang buhay na siya namang nasa buong sangsinukob. Kung ang sambahayan o sambayanan o ang bayan ay mahiwatigan bilang isang pamamaraan ng pagkakahiwalay ng isa sa iba. Kung gayon ang ganitong sambahayan, sambayanan, o bayan gaano man kalawak ang layunin ng pagkaipon ng kalagayang tao ay hindi magtatagumpay kailanman. Ang bawat pinakamaliit na kaugnayan ay marapat na dumaloy sa pagiging isang lubos na hindi naman nag-aalis ng katiting buhat sa kanyang sarili. Ang katotohanan ay palagiang marapat na manatili sa harap ng mga mata ng kalagayang tao sa panahon ng pang-araw-araw na gawain kung ang kanyang gawa at kilos at ang kanyang pag-iisip ay marapat na ligtas sa pag-iimbot at tugma sa pangkalahatang pangyayari. Ang buhay ay aral ng Espiritu para sa kapakanan ng Espiritu. Ang tumpak na gawin ng sambahayan at ang pamamahala ng bayan at ng sambayanan ay bumubuo ng pangkalahatang mga pagpapasya na nagdulot ng kabuuan sa mga kalagayan kaakibat ng mahigpit na makatarungang mga batas. Ang kalagayang tao ay nabubuhay sapagkat ang manlilikha ay namamalagi at ang kanyang buhay ay marapat may pagkatimbang at halos sakdal dahil ang manlilikha ay may pagkatimbang at halos sakdal. Ang kalagayang tao ay nabubuhay sa manlilikhang kalagayan. Ito ay humihinga at paabang-abang sa kanya. Ang kakulangan sa pagiging makadiwa, kung saan ito ay mahalagang mamuhay, o ang pangangailangan ng isang kapaki-pakinabang na simulain ng buhay at agham ng isip ng buhay sa pangkasalukuyang panahon ay madalas na siyang nagiging dahilan ng padarahop sa mga buhay ng mga kalagayang tao at ng kanilang mga pinagkakaabalahan. Nangyari na sa mahabang panahon. Ang pagmamarakulyo ng kalagayang tao sa makabagong panahon ay nakagawa ng malawak na mga pagpupunyagi na hanapin ang kapayapaan at kalayaan. Ngunit hanggang sa ngayon, lahat ng kanyang pagpupunyagi ay walang bungang nilipad palayo at nakatakas. Sa kawalan ng tunay na karunungan at ng katotohanan ng isang malusog, makatuwirang pamumuhay na siyang magbibigay sa kanya ng malalim at tunay na kapanatagan at kapayapaan. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa hindi karaniwang lipon ng mga paniniwala at sa mapanira, mapanganib, at mapaminsalang mga simulaing madasalin, na siyang nagdadala sa kanya patungo sa mas higit na makakamalayan, kasalatan at mailayo siya buhat sa tunay na buhay, na siya namang palagian ng nangyayari dito buhat pa ng maraming mga panahon. Ang katalagahang pagkaunawa ng tao ay nagtatangol ng kanyang sarili laban sa hayaan na ang kabilugan ng hindi akma. Hindi tunay na simulain na ipinahahayag bilang katotohanan ng isang sekta upang igiit ang kanyang sarili papaloob sa mahigpit na nananaig na katotohanan. At ito ay katangi-tanging dinadala sa yumayabong na kalagayan patawid sa bagong panahong sakop ng Aquarius. Sa pamamagitan ng mga madasaling panatiko, mga nakapaloob sa sekta at mga mandaraya, dadapuwat sa pangkasalukuyang panahon. Ang pandaraya ng mga naniniwala ay higit pang nakakalat upang masilbing malaking hadlang. Dahil dito, tungo sa malapitang pagtatapos ng 1,000 taon, libo-libong kalagayang tao ay walang habas na mamatay sa pandaraya sa pamamagitan ng sadyang pagpatay at sa pagpapatiwakal. Ang mga maling simulain ng mga mananampalataya,
kasama ang pagkalaki-laking mga kalituhan at madayang mga pahayag, ay paliliitin sa kalagayang tao ang kanyang kaloob-loobang lakas, na makakapagpapanatili ng kanyang kamalayan at makatutulong sa kanya na malagpasan ang kanyang sarili at managana sa kanyang pagpupunyagi at makagagawang mapangyari para sa kanya na matamo ang pagyabong ng kanyang kaisipan at mas malalim na kapanatagan, na naninindigan sa tamang pagkabahagi sa panlabas ng mga napagtagumpayan at mga kalagayan. Sagot sa datihan ng nahiwatigang pangangailangan. Dito at doon. Ang kalagayang tao ng ating mundo, na pinagkakamali ang ituring na pangunahing mga palaisip, ay nakagawa ng pansarili ngunit mapanganib na huwad na pagpupunyagi na makuha ang diumanong pinakamainam buhat sa mga iba't ibang pananampalataya at madala ang mga ito sa pakikiisa sa makabagong kaisipan. Upang, kung kaya, ay makabuo ng isang bagong simulain ng buhay at agham ng isip ng buhay para sa pangkasalukuyang sangkatauhan. Ngunit kaalinsabay, itong mga diumano at huwad na palaisip ay hindi nagsasaalang-alang na sa pamamagitan nito. Dinadagdagan nilang muli ang daya ng pananampalataya. Nagmumula sa kawalang kaalaman ng katotohanang na sila sa kanilang sarili ay napakasidhing nabitag sa huwad na mga pagsamba. At kaya naman, ay nakapag-isip at kumilos sa huwad na mga pamamaraan sa isang huwad. May daya, na dayang paniniwala, mamamatay, salat sa kamalayang pamamaraan kung saang pamamaraan higit na kamatayan at pagkasira ay natatayo. Kaya, sa lantad na dahilan, ang tagumpay ay kapantay sa wala. Ngunit ang kalagayang tao ng bagong panahon, ang kalagayang tao na sakop ng Aquarius, ay nahaharap ngayon sa isang napakadaling lutasin na suliranin. At kung kanya nang maibaon ngayon ang saligang bato ng katotohanan. Kung gayon natatamo niya ang isang lubos na bagong kabuuan ng naliliwanagan at naiisa-isip na mga kahalagahan tungo sa maligaya, malaya, at payapang makadiwang buhay sa hinaharap. Ang malayang makadiwang buhay na nakasalalay sa lahat-lahat na kumakatawan sa pinakaangkop na pangkalinangan at makadiwang pamana ng mundo, ang makadiwang katotohanan. Kung ang kalagayang tao ng mundo ngayon sa wakas ay nakilala at natatanggap ang katotohanan ito, hustong nakakalas ang kanyang sarili buhat sa lahat ng pagsamba, mga sekta at ibang maling mga turo at ang kanilang huwad na mga larawan sa isipan at sa wakas ay maitalaga ang kanyang sarili ayon sa makadiwa at malikhaing mga batas, sa gayon siya ay nagtagumpay. Ang katotohanan lamang ay nakalaan at nagdadala sa kalagayang tao ng pagkaunlad. Pagsamba, maling mga aral, at makasektang pananaw, sa gayon man, ay hindi nakalaan sa kalagayang tao at nagtatapon sa kanya pabalik sa sukdulang kadiliman. Reynaldo June Sarmiento, Jr., Reformatted, July 19, 2021.